Pilipinas. Isa na naman makasaysayang kaganapan ang naitala sa ating bansa matapos ang pagbisita ng pinakamataas na lider ng simbahang Katoliko, si Pope Francis. Nito ang nakalipas na mga araw ay muling ipinakita ng sambayanang Pilipino ang pagkakaisa upang maging maayos at mapayapa ang banal na misa ng Santo Papa sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Dahil dito ay napatunayan rin ng mga Pilipino ang matibay na pananalig at pananampalataya sa Diyos. Pero ano nga ba ang mahalagang mensahe at aral ang iniwan sa atin ng Santo Papa at paano ito nakakaapekto sa damdamin ng bawat Pilipino? Ang mahalagang kaganapan sa pagbisita ni Pope Francis sa Pilipinas ating pag-uusapan ngayong gabi. Ako po si Attorney Mark Castrodes, kasama sina Cathy San Gabriel at Kirby Cristobal. Samahan po ninyo kami sa isang oras ng talakayan dito lamang sa Lolo Kiko, a PTV Special Forum. Nakiisa ang milyong-milyong Pilipino sa makasaysayang pagbisita sa Pilipinas ng pinakamataas na alagad ng simbahang Katolika na si Pope Francis. Napuno ng awit, dasal at lalong lumakas ang pananampalataya ng mga Pilipino sa bawat lugar na pinagdausan ng banal na misa ng Santo Papa. Noong Biyernes, idinaos ang unang misa na pinangunahan mismo ni Pope Francis at dinaluhan ng iba't ibang mga religious at clergymen sa Manila Cathedral. Hindi rin natinag ang mga kababayan natin sa Visayas kahit na may banta ng sama ng panahon dahil sa tropical storm Amang. Pinaiklima ng kanyang pananatili sa Tacloban kasama ang mga survivors ng mga nagdaang kalamidad, ramdam na ramdam pa rin ng mga kababayan natin sa Visayas ang presensya at pagmamalasakit ng Santo Papa sa kanila. Sa ika-4 na araw, hindi mahulugang karayom at siksikan ang sambayanang Pilipino sa University of Santo Tomas kung saan nagdaos ng liturgy at encounter with the religious men and women at maging sa mga kabataan ang Santo Papa. Ayon sa tala ng MMDA, tinatayang 6 na milyong Katoliko naman ang nagtipon-tipon para sa pangatlo at panghuling misa ni Pope Francis sa bansa sa Quirino Grandstand. Ano-ano nga ba ang mga mahalagang bagay na iniwan sa atin ng papal visit na ito ni Pope Francis sa bansa? Muli natin balikan ang mga pangyayaring tumatak sa kasaysayan ng Pilipinas dito lamang sa Lolo Kiko, a PTV Special Forum. Magandang gabi Pilipinas. Ang media ng bayan po kasama ang People's Television ay walang patid na nagbalita at nagbigay impormasyon sa mga naganap sa pagbisita ni Pope Francis sa ating bansa. At alam mo, Attorney Mark, gaya no akin na ikwento sa iyo, no, isa ako dun sa mga malapitang nakita ang Santo Papa nung sa kanyang motorcade sa Quirino Grandstand para sa concluding mass. At iba talaga yung pakiramdam. I don't know if it was his aura or maybe it was also the energy from the crowd. And 18.5 million po ang nanood sa telebisyon ng bayan. Nanood sa iyo, Cathy, during the coverage. Kaya maraming salamat sa nanood during the coverage of PTV. Pero hindi lamang dun sa kayo mismong naroon sa lugar o yung those who had the opportunity to be in the venues kung nasaan si Pope. Pero yung pati mga nanood sa telebisyon, ramdam yung kanyang sinseridad, yung kanyang wisdom at yung kanyang binahaging wisdom and truth sa ating lahat. There were many times na naantig ang damdamin ng mga manonood nung kanyang mga homily kung saan pinili ng Santo Papa na gamitin yung kanyang mother tongue, yung Spanish. Kaya talagang ramdam yung sinseridad nung kanyang mensahe. Buti na lang at marami sa atin ang nakaintindi nung kanyang salita even in Spanish. At maraming words na common sa Filipino at Spanish. Pero what happens after? Ano ang impact nitong pagbisita ni Pope sa ating bansa? Ito ba ay merong permanente at long-term na benepisyo sa atin? Hanggang ngayon,
meron pa rin tayong hangover dito sa Pope Mania na sinasabi. That's right. Ngunit ano na nga ba pagkatapos nito? Hanggang doon na lang ba? Tatanungin po natin ang ating mga panauhin na tutulungan tayong himayin ang mga kaganapan noong pagbisita at pati na rin yung epekto sa ating bansa. Kati, simulan natin sa may kanan. Kasama po natin si Father Nolan Quez, siya po ang Priest Director ng Archdiocese of Manila Educational System at mula rin po siya sa Radio Veritas. Magandang gabi, Pilipinas. At kasama din po natin, Dean po ng Don Bosco College sa Canlubang, Father Joel Camaya. Magandang gabi po sa inyo lahat. At ito, marami ang talagang nagbibigay pugay sa kanila dahil napanatili nilang ligtas, hindi lamang ang Santo Papa, kundi ang ating mga mamamayan, ang PNP at ang AFP. Kasama po natin si Chief Superintendent Will Ben Mayor, siya po ang tagapagsalita ng Public Information Office ng PNP. Magandang gabi, Kathy at Attorney Mark at sa ating mga kababayan. Magandang gabi po sa inyo lahat. At mula naman sa Armed Forces of the Philippines, mula sa Joint Task Force, Colonel Vicente Gregorio Tomas. Isang magandang gabi po sa ating pong viewers at of course sa inyo pong dalawa. Bakit special, Kathy, itong pagbisitang ito? Medyo, it's a special nature dahil he's head of state, but he's also head of religion, ano? Alam mo, nung tinatalakay namin yan nun sa special coverage, napakaraming roles kasi that come into play. Pero yung mga nasunod din nung sa kanyang pagbisita dito ay dahil din yun nga, state visit din to. Siya ang head of state ng smallest state sa buong mundo. Pero ipapaliwanag naman natin si Chief Superintendent Mayor. Sir, sa inyong punto de vista sa PNP, dahil nga he's head of religion but he's also head of state, ano ang trato ninyo doon sa pagbisita ni Pope Francis? Attorney Mark, Kathy, dito nga, ang consideration natin is that ang ating Santo Papa is, ang binibigay natin sa kanyang security is accorded doon sa head of state. At the same time, dahil nga siya ay pinuno din ng Catholic Church, kasama rin doon. Kasi ang bisitang to is state visit at the same time apostolic journey. So dalawa yung personality na yon. Kaya nga nagbigay tayo ng ganon na kalaking security preparation dahil nga yung ganong sitwasyon na kinonsider ng ating mga security forces. Apostolic journey. Para po dun sa mga hindi nakakaalam, ano po bang ibig sabihin ng apostolic journey, Father Joel? Yung pong apostolic journey ay yung isang leader, halimbawa dito sa case nito, yung Santo Papa, bibisitahin niya yung mga miyembro ng kanyang tinatawag na flock, no? Para siyang shepherd sa buong mundo na meron mga Katoliko. At this particular visit dito siya sa Pilipinas na maraming mga Katoliko. So yun po yung pagbisita niya. Una-una para pakinggan sila, tapos magbigay ng mensahe na proper talaga dun sa kanilang sitwasyon. At gusto ko itanong muna, ibaling muna natin dito kay Colonel Tomas. Sir, bihirang ipatawag ang ating Armed Forces of the Philippines para sa ating mga syudad at para sa mga civilian activities, religious activities, or state activities kagaya nito. Ano yung naging role ng AFP? Well, malaki po ang naging role ng inyong armed forces. Kami po ay naging support ng Philippine National Police. Nandiyan po ang Army, Air Force, and Navy. Ang commander po namin, si General Loba, ang naging deputy po ni General Marquez and of course si General Balmoria. So what we did is really to support ang ating pong kapulisan upang mapanatili po ang kaayusan at magandang kalusugan ng mga faithful at lalong-lalo na po ang ating mahal na Papa. And gaya nga ng ating nabanggit, kakaiba yung nature dito, state visit and apostolic journey. So CBCP was also involved. Gusto ko pong tanungin si Father Nolan, paano po ang naging synergy sa pag-organize ng mga activities ng Santo Papa between the CBCP and the National Organizing Committee or the government? Maganda pong makita muna natin first sabi apostolic visit, no? Apostolic visit, it reminds us of the apostles. Naalala natin si Pedro na unang naging Santo Papa para sa atin, and then si Pope Francis ay kalil ni Pedro. So talagang matindi to para sa ay mga pari, no? Talagang excited kami. And basically ang CBCP kasi, the Catholic Bishops' Conference of the Philippines,
ang president nun ngayon ay si Archbishop Sok, no? Nag-form sila ng mga committee, no? At syempre, ang Manila, Archdiocese of Manila, ay sentro ng pananampalataya. Nandito sa atin si Cardinal Luis Antonio Tagle, nakipag-coordinate sila sa government. Naalala ko ang sinabi ni Archbishop Tagle, yung kanyang papel is to gather people to work hand in hand for this event. And it was really a great miracle. We were able to work well with people from the PNP, from the military, at lahat po ata nagtrabaho, lahat napagod pero lahat nakangiti. I would assume, Father Joel, na nandito ka na noong bumisita si Pope John Paul II. Kung iyong ikukumpara yung pagbisita ni Pope John Paul at itong kay Pope Francis, ano yung iyong mga obserbasyon? Nandun po ako sa Luneta noong 1995 at ako hindi pa pari noon. Ang isang nakita ko ay dumating siya, no? In particular for the World Youth Day. Of course, meron mga ibang mga activities, pero lahat ng mga nung nakasenter dun sa final mass na yon, ito'y pinangunahan, no? It was preceded by different activities na yung mga kabataan yung naroroon. So yung mga catechesis sa kanya-kanyang mga diocese, kumbaga nakagear lahat para makita si Pope John Paul II sa huli, no? Itong apostolic visit naman na ito ni Pope Francis, medyo iba yung walang World Youth Day at iba-iba rin yung mga activities na nandoon, no? Pero yung maganda rito ay parang thematic. Pero of course, in the end, iisa lang yung may kabuuan siya, pero parang thematic yung mga makakasalamuhan niya. Halimbawa, no, tignan natin yung mga grupo na kanyang minute, no? Unay mga clergy at religious. So parang yun yung pamunuan ng simbahan. Pagkatapos, yung mga pamilya. Tapos nung susunod na araw, yung mga maralita, lalo na kinakatawan ng mga nasalanta ng bagyo sa Leyte. At pagkatapos yung mga kabataan. Pag titignan nyo, lahat ng mga ito ay malapit sa puso ng ating Santo Papa. At pagdating sa Luneta, nandun na yung pangkalahatan. So yung comparison na yon, no, yung paghambing na yon, kita natin magkaiba, pero ano yung epekto na nandun lahat dun sa, sabihin natin, final event para masilayan yung ating Santo Papa. Siguro yung kanilang pagkakapareho itong numbers na dumating lahat yung mga Katoliko para makita kung sino yung Santo Papa, no? Kung ano yung mensahe niya para sa ating lahat. Para makita kung sino ang Santo Papa, Father Nolan, sino nga ba si Pope Francis? So far, no, sa nakita nyo sa social media, sa sinabi ng mga tao, para sa ating mga Pilipino, after this visit, sino nga ba si Pope Francis? Palaging hinahambing palagi si Pope Francis, si Benedict XVI at si John Paul II, no? Pero huwag natin kalilimutan, merong pang-apat na po itong apostolic visit, yung una, Pope Paul VI. Yes. Ang dami rin, 1970, hindi pa ako ata pinanganak nun. Pinanganak ka na mo, Joel? Hindi pa rin. 1970, based on the record, nagpunta siya sa Tondo. At mahal na mahal siya ng mga tao, no? That was after a storm, yes. Dolly. Correct. Pinanganak ka na ba, Kathy? Hindi, inaral ko lang po, Father. And then after that, ang nagbisita naman si John Paul II, St. John, twice, 1981 and 1995. In 1981, take note, nakapaglibot siya sa buong Pilipinas. He went to Legazpi. I was there in Legazpi then. He went to Bacolod. I still remember that. And then, bumalik siya noong 1995 for the World Youth Day. Ako ang taga-bukas noon sa seminaryo. Binuksan ko siya, pero may instruction coming from the PSG, hindi ako pwedeng lumapit, no? So, sinunod ko yun. And ang dami ring tao noon. And after that, ito naman si Pope Francis. Alam nyo, kanya-kanyang karakter brought about by their context. Si Pope Francis is a parish priest, no? Siguro yung mga kura paroko makaka-relate dito dahil kasalamuhan niya yung mga tao palagi, no? Si Benedict, teacher. Talagang kita mo naman medyo kinakatakutan. Siguro parang si Joel at ako, kinakatakutan ba tayo? Mukhang hindi. Mga teacher kami. And then naman si Blessed John Paul II ay isang aktor. That's how you know, he knows how to project. He knows how to communicate to people.
But alam nyo, sa tatlong mga Santo Papa, Santo Padre na pumunta sa atin, 4 kasama si Pope Paul VI, isa lamang ang dinadala nila pinapakita nila sa atin kung ano ang pagiging pare, kung anong pagiging lingkod ng Diyos. And I think what naging matindi ang epekto sa atin ni Pope Francis, well, thanks to the media, no? Thanks to the media, so the social networking, talagang kitang-kita, no? Noon, alam ko, yung kay John Paul II, ang winawagayway lang ay bandil, yung mga flaglets. Ngayon, ang tinataas ay mga tablet, no? Tinataas ay mga tablet. At lahat gusto magpa-picture, no? But you know, one thing I really admire Pope Francis, and it really reminds me as a priest, na dapat talaga ang pare hindi malayo sa mga tao. Dapat ang pare kasama ninyo. Di ba? Gusto niyo ba yon? Sumagot kayo. Di ba? Yung pare hindi yung napakataas. Actually, di naman po kayo napakataas. Kami kasama ninyo, kalakbay ninyo. I think that's one important thing that Pope Francis did and showed to all of us. Okay. Parang do away with mysticism na, hoy, hindi, kakaiba to, banal na banal ito. Para pares po tayo. You would notice every time he would dialogue with people, ang endpoint niya, please pray for me. Wow. That's great. And susuga ko lang yung nabanggit ni Father Joel na naging thematic yung approach ni Pope Francis when he was with the President in Malacanang. He spoke about governance. And he spoke as a head of state. He spoke as a head of state and he spoke strongly against corruption. Hingan ko po ng opinion yung ating Chief Superintendent Mayor. Sir, yung anti-corruption message ni Pope Francis, sa tingin nyo ba merong epekto ito sa ating mga opisyal ng gobyerno at sa lahat na nagtatrabaho sa gobyerno? Dapat lang. I think we have to observe yung ganong statement, not only yung, of course, kataas-taasang leader ng Roman Catholic. Dapat lahat tayo sumunod nun. Kasi para sa kaayos ng bansa, ipakita natin na not only yung pag-visit niya, andun yung hype ng lahat ng mamamayan. But again, ang pinag-uusapan niya natin ngayon is anong epekto nito after. So, pero anong significance sa tingin mo, Cathy, na nanggaling sa Santo Papa? Kasi marami na nagsasabi ng dapat hindi tayo corrupt. Marami na Unang-una na dyan ang Pangulo. Nandiyan na yung Pangulo. Pero ito coming from the Pope and speaking so strongly against who has corruption. A high moral authority. Anong tingin mo ang significance nito? Pag nagsalita kasi ang isang puno ng isang simbahan, tumatagos yun not only sa mind, kundi sa puso din, kasamang spiritual rejuvenation dun And when heart speaks, kasama lahat yun. Hindi lamang talino ang ginagamit natin, dapat ang puso. Once na na-impluensya ng puso ang buong sangkatawan ng isang individual, then definitely susunod lahat yun. Iba yung approach mo pag ang puso na nagsasabi. Gusto ko lang, bago tayo tumungo dun sa theme naman ng clergy, gusto kong tanungin si Colonel Tomas. Kanina binabanggit, anong pagkakaiba nung mga dating Santo Papa kay Pope Francis. Colonel, ano naman po ang pagkakaiba ng crowd ngayon dun sa World Youth Day? I was part of the World Youth Day, but not as a media personality yet. You were still youth. But I saw the big difference, sir. Yes, ma'am. Malaki po. Makikita nyo, litaw na litaw po ang disiplina ng ating mamamayan. Ito po yung pagkakataon na maipakita natin sa mundo na ang Pilipino may disiplina. And isa sa aming advocacy when we were doing the support security sa ating mga partners, not just po sa kapulisan, ay ang first line of security ay ang mamamayan, ang faithful. Because sila mismo yung makakatabi, makakausap at makakita ng malapitan ng ating mahal na Santo Papa. So number one that we observe, at ito po ay hindi naman nanggaling po sa security sector. Ito po ay naririnig namin mismo sa crowd. Sila na yung nagko-caution. Sila yung nagsasabing, huwag tayo magtulakan, magbigayan tayo. At kung meron man gustong pumunta sa palikuran, sila ay nagbibigay daan upang makadaan ang mga
mga nakakatanda at ang mga kababaihan. So discipline is one thing that was very noticeable nung pong bisita ng ating mahal na Santo Papa. Namangha marami, Kathy, sa pinakitang pagiging frugal or pagiging simple ni Pope Francis. Kaya gusto nating itanong, may epekto ba ito sa ating mga pare sa Pilipinas? Pero bago yan ay magbabalik po ang Lolo Kiko at PTV Special Forum. Hashtag Pope Francis is love. Because lahat ng tao dito sa Pilipinas, mahal na mahal siya kahit saan siya magpunta. Kahit anong religion, Protestant, Muslim, or even Catholic, kahit nakita lang namin yung skull cap niya or glimpse niya, masaya kami eh. Sobrang love namin. Nakita ko si Bo kahit isang sighting lang, kahit nung ulo lang ako katawan, masaya na kami, parang si Kevin na buto lang. Saan yan? Nung sinabi ni Kota to, my people are poor. So I am one. Parang hindi lang nag-iisa. May kasama din kami. PTV Special Forum at bago meron kang tanong sa ating mga yung pare. Pagiging simple, yung simpleng pananamit, simpleng pagkain, simpleng sasakyan. Pero bago natin tunguhan yung subject na yan, baling muna natin sa ating studio audience kasama ni Kirby. Alright, maraming salamat Attorney Mark at Cathy. May mga inihandang katanungan yung ating mga estudyante. Unahin ko na si Jerome Barawidan galing sa PUP Santa Mesa. Jerome? This question is for you, Father Norlan. Father, may probability po ba na bumalik ulit si Pope Francis dito sa Philippines, and kailan naman po to? There has been an standing invitation. Ang una talaga nag-imbita sa kanya would be for the Eucharistic Congress in Cebu. That will take place in 2016. Pero nangyari yung hindi inaasahan na Yolanda, and nakita ito ng ating mahal na Santo Padre, and brought about by that, he decided to come to the Philippines first. So tandaan po natin yung pagpunta niya dito to visit those victims of Yolanda. So that's why naging time of mercy and compassion. Is there a possibility for him to come back? Sabi ko nga sa mga tao, pwede ba kung let us always think of others. I would say, pwede siyang bumalik if he wants, but for me as a priest, I would look forward that he goes to other countries na kinakailangan din for him to be able to inspire them. No? Alam ko gustong-gusto niyong bumalik. Gusto niyo ba? Magpapari ka ba pag bumalik siya? Para mabalikin natin siya. And I look forward to that if the Holy Father comes, well, thanks be to God. But whatever it is, who knows, then we would like to share him to other people so that other people as well will be inspired the way we have been inspired by his presence. Alright, maraming salamat po sa inyo, Father Nolan. Next question naman, galing pa rin sa taga-PUP Santa Mesa, si Denny V. and Stanislaw. May katanungan. Good evening po. Yung tanong ko po para po kay Father Kamaya. Father, may plano po ba yung simbahan dun po sa mga gamit na ginamit ni Pope Francis habang nandito po sila sa bansa? Ako po'y hindi ko masasagot yan, kasi iba yung mga in charge dyan. Pero yun lang, yung narinig ko lang sa media ay mukhang yung Pope Mobile. Ewan ko kung which is which, no? Na parang as how they would portray it, na nagustuhan yata niya. And then yun yata dadalhin sa just to follow up that, I've been witness to the Pope Mobile going around when I was in St. Peter's Square. Doon ako nag-aral for 4 years sa Rome. And tinitingnan ko yung Pope Mobile na umiikot, And nung narinig ko na parang gusto niya, I think it would talagang fit dun sa iniikutan na yun. I think yun yung jeepney, yung ginamit niya sa Quirino. Yun yata ang nagustuhan. Pero those are unconfirmed reports. That's right. Simple-simple nga, sumakay sa jeep, nagbitbit ng sarili niyang bag, kumain daw ng simpleng pagkain.
He refused to wear the red papal shoes, the suot ng mga emperor dati. Ayan yung jeep, nasa ating screen yung jeep that was transformed into a Pope mobile. Kaya, Father Nolan, will this rub onto our Catholic priests in the Philippines na mamuhay talaga ng simple, frugal, at instead of showing the lifestyle of a wealthy, pampered leader of a church? Please understand that ang pari ay galing sa community. No? Kami ay produkto ng isang komunidad. So dapat ang pamumuhay namin hindi naman kakaiba sa pamumuhay ng komunidad. I remember when I was assigned the squatter area, si mama pumunta doon kasi binisita ako, and my mother was saying, bakit ganito ang buhay mo? And I just simply told my mother, ganito po ang pare, kung ano ang komunidad na kanyang kasama, dapat hindi siya kakaiba sa komunidad na kasama niya. I think that is the challenge, to journey with people. Hindi magpakita na maglalakad kami na punit-punit ang damit, no? Hindi naman pwedeng gano'n, no? Na hindi kami maliligo, hindi pwedeng. Ang sinasabi lang sa amin na we should live a life fitting of our calling, and our calling is to serve people. And service means hindi lang para sa mga duka, para sa lahat ng tao. Baka naman yung mga mayaman magalit na sa amin. So, it's a service for all, a service for all. And by all means, the Mass at the Cathedral was a reminder for all of us in terms of the vows of obedience, poverty and chastity na aming pinanindigan bilang mga pare. Isa rin sa pinakamahalagang naging pagbisita nga o naging pinuntahan ni Pope Francis ay yung Tacloban. That's right. Sinabi nga niya na yun talaga ang kanyang pangunahing layunin ng pagpunta niya sa ating bansa. And it moved him. Sabi niya, this visit was for me and it moved us also. Gusto ko pong tanungin si Father Joel. Ano sa tingin niyo yung naging epekto ng presensya at yung mga salita ni Pope Francis sa ating mga kababayan na survivors ng Bagyong Yolanda? Alam niyo po, isa ito sa mga imahen na maiiwan ng pagbisita ng Santo Papa dito sa Pilipinas. And ako pinagninilayan ko, no? Dadaan ng maraming taon, siguro let's say 10 years, 20 years, or even 50 years. And then we look back at this, ano yung imahen ng Santo Papa na maiiwan sa isipan natin? Alam niyo, para sa akin kung ano, yung isang Santo Papa na nakakapote, na nagmimisa sa Bagyo. Never heard of in history. At ito yung Santo Papa na yon, ginawa niya, nandun siya. Parang siguro isipin natin, no, na ang isang tao, no, na he has sympathy for a group. Ito hindi lang sympathy na I feel for you, no. Yung una siguro ganun yung naramdaman niya nung nakita niya yung nangyari doon sa Tacloban, sa Leyte nung bagyo na yon. At sinabi niya, I've decided to go there. Tapos yun nga, I'm late but I'm here. At yung ano na yun, yung pagmimisan niyang yun, kumbaga it's so real. At it's a picture of kung ano talaga yung empathy na nandun kasama yung nagdurusang mga nabayan ng mga tao. Colonel Vicente, pakikwento po ano yung preparasyon para sa security ni Pope Francis sa Tacloban dahil meron tayong NPA elements dun sa lugar na yon at pinili niyang hindi bulletproof yung kanyang yung kanyang van, yung mobile. Open. Yes, actually yung security preparations sa Tacloban, ito po ay again support po kami sa Philippine National Police. Ang nangyari po dyan, kung ano po yung preparations sa NCR, parang dinuplicate lang po doon. So we task units on the ground, of course in coordination po sa mga local government units, sa mga other partner agencies. And again, nangingibabaw pa rin po yung request ng Santo Papa na maging simple pa rin po, na hindi dapat maging masyadong kumbaga masyadong over ang ating pag-protect sa ating Pope. Naging king ulit po doon yung discipline din po ng ating mga kababayan in Leyte. Nakita nyo naman po, even with the storm, ang prayers po natin ay narinig ng ating Panginoon Diyos. Maski pa paano naka-land po ang ating Pope and his delegates safely at nakaalis din po. Though may mga konting challenges din po nangyari ng panahon na yun.
Chief Superintendent Mayor, isa rin po sa napansin ng marami nating mga kababayan. Mixed reactions kasi yung pagpatay po ng cellphone signals. Di ba daw overkill yun? Oo, overkill daw. What was the reason behind this, sir? Ang una nating i-consider, Kathy, Attorney Mark, is that, ang sabi ko nga, kung i-compare natin yung sinasabi mga statement na overkill, tatlo ang consideration natin. The safety of the Pope, the safety of the crowd, and the honor and prestige of our nation is at stake. How can you equate yung sinasabing overkill as to the nation's prestige and honor? So for a time lang naman po, ang pakiusap nga namin doon is that for a particular time, lahat tayo magkaroon ng sacrifice. Kahit konting inconvenience, can you just imagine yung tatlong consideration na yon? Yung safety ng bisita natin, safety ng ating mga kababayan, at yung honor and prestige ng country. I think anybody will cut his cell phone for 4 hours. Yun lang ang consideration po doon. Tsaka there are other ways, like dun sa Quirino, ito naging agaw pansin pa yung isang pari doon na MC kasi siya yung nag-a-announce na nung mga, kasi nga mahirap mag-coordinate sa mga kasama. Oo, mukhang nabash pa nga sa kalabaw na daw kasi magkita. Pero he provided, for me para doon sa mga taong pagod, sa mga taong mainit na yung ulo, siya yung nagpatawa at nagpakalma doon Pakikwento nga, Father Nolan, yung role nung naging issue na priest ngayon, ano ba yon? Sobra ba daw? Nawala ba daw yung pagiging seryoso nung seremonya dahil sa kanyang MCing skills? Una muna yung pagpatay ng cellphone, natuwa ako doon. Kaya rin pala natin mabuhay na walang cellphone. Ay, gusto nyo? Patayin uli? Kasi we are very much attached to technology nowadays. We feel helpless pag wala ito. But it has reminded us that simple things without the cell phone, we can still live our life. Yung papel naman ng MC na yun, pakiusap ko naman, hindi po madali yung kanyang ginawa. Hindi dahil kapatid namin siya, no? Bagos mahirap po husgahan ang isang tao na binigay ang kanyang sarili para sa sitwasyon na no? Actually, estudyante ko po siya. No? And there was, well, if there have been people have been hurt, there was no intention at all. No? There was no intention at all. The role simply was to help put people together and guide a celebration. No? And sabi ko nga, for him, well, may papel siyang ginampanan. Katulad din namin ni Father Joel, ang papel namin lumibot sa iba't ibang istasyon, yun din ang kanyang papel na ginampanan. Kayo, mga kabataan, ang papel yung ginampanan, mag-selfie. No? Sila naman magbantay. No? So, iba't ibang papel ang ating ginampanan. We just played our role the best way we can. And I think that's one of the call of the Holy Father. Ano man ang iyong ginagawa, play your role the best way you can. No? Not for yourself, but for others. Oo. Pero Kathy, ang isang appreciation na narinig natin are coming from yung sa mga media men from outside. Namangha sila by the way our local media covered the event at yung ating hosting. Ikaw sa iyong experience, ano yung naisip mo habang kino-cover mo yon? There's the religious side of you, but there's the professional side of the broadcaster. Yes, the professional side siguro kasi syempre habang naghahantay ka bibigay ka ng estimates, papakita mo kung ano yung mga nangyayari, lalong-lalo na sa isang lugar na napakalaki at napakaraming tao. Pero bilang isang journalist, tao rin po tayo. And pagdaanan ng Santo Papa, wala na. Naiyak na ako. Nagtititili nga daw yung ibang mga journalist, yung composure, but still, it's a special moment. You can't control emotions. Some have been criticizing media for that, Philippine media for that, na masyado daw naging religious yun. But it's also a religious event. I mean, one can't help but be carried away by the faith. Father Joel, merong multiplier effect ng media. Meaning, as we move this forward, yung mga images na tumatak, the way our media men covered the event and the comments made during the interviews, anong tingin nyo ang naging performance nga ng ating media at lahat ng pari na naging guest sa mga shows? Oo, in fairness to CBCP, talaga nag-assign sila ng mga pare sa mga stasyon para i-interpret and i-annotate yung mga misa. Father Joel.
I now see dito sa experience na ito yung importansya, the importance of the role of people like you in the media, Kasi first of all, you have the means. Tapos siyempre, you're there, you have the voice. And then bring in an event like this. I think it gives importance to this event that's already so important. Tapos isa pa, your role here is to really look into what this is. So, I just would like to plug in PTV4, Kasi somebody posted on my wall, without me soliciting it, pinupuri nila yung mga stations who really did well. And then one is, they named one, and then the other one that they named is PTV4. And then nakasulat doon, the anchors really did well, Either they're really good Catholics or they really researched their part. And either way, they were really impressive, sabi. And I think that's important. Kudos to these people, Yan. Okay, thank you rin sa mga pare talaga na nandito rin. Kasi hindi kami pwedeng mag-annotate ng misa. So at least they brought to the viewers kung ano na ba yung nangyayari and kung ano bang interpretation sa mga different parts ng Mass. Father Nolan, ang tumatak din sa isipan ng marami, yung mensahe ng Pope sa missionary role ng Church in the Philippines and yung missionary role ng ating mga kabataan na kanyang inaddress sa UST para dun sa mahihirap, para dun sa mga kabataang napapabayaan. How can we carry this forward? Very good, nagsimula yung message na yon sa Manila Cathedral. Sabi ni Santo Padre, kami daw ng mga pare dapat samahan kayo. Okay lang sa inyo? Parang ayaw nila Father Joel, Samahan daw kayo, pakinggan kayo, at gabayan kayo, Kasi bilang kabataan, syempre, you need somebody who really can guide you properly. And that is the role of the priest. Pero let's face it, ang dami nyo. Majority of the Catholic in the Philippines are young people. You can make a big difference. But they need to be guided. Young people need to be guided. And that was the call of the Holy Father for the priest and other leaders to guide the young people. Alam niyo po yung panawagan ng ating Santo Padre that we are a missionary church. Binanggit na po yan ni Saint John Paul II when he came to the Philippines in 1981, when he canonized San Lorenzo in 1987, inulit siya 1995. Because basically, we are the third largest Catholic country in the world. And first in Asia. We have the number. Sabi ko nga, multiplier effect nga, kung lahat ng Katoliko sa Pilipinas gagawa ng mabuti, wow. Yung 90 million Catholic gagawa ng mabuti, i-times mo yan, that's already 180 million, right? How much more kung hindi lamang yung ginawan mong mabuti, gagawa rin ng mabuti. Wow. That is why the message of the Holy Father, simply lang, we are a missionary church, which means that brought about by our baptism, then we should be witnesses to others. Tandaan niyo po Attorney Mark and Kathy and sa lahat ng ating mga kababayan, yung sabi niya sa Mall of Asia Arena, sabi niya, rest. Yung rest na yon, kaakibat yon sa let us learn how to weep. Kaakibat yon sa I cannot answer your question. There are things that are beyond us. And young people should be able to understand this. Hindi lahat ng tanong may sagot. Ang ibig lang sabihin nito, hindi natin saklaw ang lahat. Kinakailangan natin ang Diyos. For us to become a missionary, we really have to go back to our God. Right. Surrender and rest in the Lord. Marami po pong mga katanungan ng ating mga studio audience, kaya dumako muli tayo kay Kirby Cristobal. Kirby. Maraming salamat, Cathy at Attorney Mark. May mga katanungan pa nga ang ating mga kabisitang estudyante. Unahin ko na si Veronica Martin galing sa PUP Santa Mesa. Good evening po. Ang tanong ko po for Father Nolan po. Father Nolan po. Ano po yun? Ano po yung tingin niyo po bilang isang pare po? Ano po yung pinaka-importanteng mensahe po ni Pope Francis po sa mga Pilipino, lalong-lalo na po sa aming mga kabataan po? Ay, maganda. Opo. Ulitin ko yung
yung tanong nung bata, nagtatanong, what's the name of that girl? Lizel. Yung sa Lizel Paloma. Lizel. Nagtanong siya, and then the Holy Father said, wala akong sagot, no? I hope young people like you have a lot of questions to ask. But please understand, hindi lahat ng tanong may sagot. Na nangangahulugan, hindi lahat saklaw natin. And please, when we are able to understand that, then we learn to trust the Lord. Kaya nga yung rest, kinonect niyo sa dream. You cannot love others if you don't dream. By dreaming, you are able to love others. When you forget the ability to dream, then you stop the ability to love others. At kinonect niyo kay Joseph, no? Na sa kanyang panaginip, nalaman niya kung ano ang dapat niyang gawin. Remember? Naalala niyo yan? So, kinakailangan tayong managinip. No? Managinip, patuloy na managinip ang kabataan. At yung panaginip na yon, ang ibig sabihin, alamin, hindi yung gusto ninyo, alamin ang gusto ng Diyos para sa inyo. Alright, maraming salamat po, Father Nolan. Next question, galing naman kay Jusana Zosimo, galing pa rin sa PUP Santa Mesa. Yes, magandang gabi po. Ang tanong ko po ay para po kay Chief Superintendent Bayor. Sir, curious po ako, nakita po natin yung pananampalataya ng mga Pilipino nung dumating po si Pope Francis. Curious naman po ako kung bumaba po ba yung crime rate during the duration of people visit, or meron po bang naitalang krimen ng mga panahon yun? Meron tayong naitalang krimen, but nag-focus tayo doon sa mga violations ng rules na kung saan ipinalabas natin tungkol doon sa papal visit. Nagpalabas tayo na bawal magdala ng baril doon sa areas na pupuntahan niya dahil yung lugar na ito ay kinukonsider natin as place of worship. At meron ngang 3 na huli doon sa tulong na rin ng lahat ng mga kapulisan at the same time ng Armed Forces of the Philippines. At meron pa nagpalipad nung unmanned aerial vehicle na kung saan yung mismo yung kaap ang nagsabi na walang magpapalipad. So ito yung mga noted violations ng time na yon. Though meron pa rin mga petty crimes na nangyayari sa paligid, but again, ang ating focus nung panahon na yon is more on dun sa area na kung saan andun yung ating Santo Papa. Superintendent Mayor, ang lahat po ng aspeto ng pagbisita ng Santo Papa ang tinutukan. Pero I guess, no, for the PNP and the AFP and for MMDA, ang naging mahirap po para sa inyo yung sa Quirino Grandstand. What did it take? How much preparation and how much security, how much effort did go into that event? How to secure the Pope and 6 million people? Napaka-challenging ito, Cathy, Attorney Mark, sa Philippine National Police at saka sa Armed Forces of the Philippines. Yung actually, ang concept natin dito is whole government approach. Mayroon task force tayo na pinamumuan ni Bishop Tumulak, and then under that mayroon task force Manila, then task force Leyte. Ang isang pinaka-challenging, of course, yung misa doon sa Luneta dahil ine-expect natin na doon ang pinakamaraming tao. Nakita nyo siguro dahil paulit-ulit noon na pinapakita sa video yung nangyari noong 1995 na kung saan ang Santo Papa ay in-approach ng tao. So ang naging message namin doon is that nung tuloy-tuloy ang aming kampanya sa information is kung ikaw ay gagawa, magmi-misbehave ka, then you want ikaw lang ang makatingin o makakita ng Santo Papa. Kinunan mo, diniprive mo isang kasama mo na chance din makita siya. Ngayon, dahil yung ating theme is mercy and compassion, ang aming message doon is that hindi sarili mo dapat ang titingnan mo. Tingnan mo yung kapwa mo. So lahat ngayon, nilagay natin sa isip ng ating mga kababayan na ito ay para sa ating isa't isa. So bigyan mo ng pagkakataon ng katabi mo, ganun din ang katabi mo, para makakita ka rin. At the same time, other than that, naglagay tayo mga quadrants doon para bigyan ng chance yung mga tao na makita ang Santo Papa dahil dadaan siya. At the same time, for every quadrant, para bang independent yun. Meron tayong police doon, merong sa health. Portalet. Portalet. Kompleto yun. Ang principle doon is that yung quadrants na yun can live on its own. Kung meron mang mag-misbehave doon, doon lang siya nako-contain. Yun ang mga innovations na ginawa ng security personnel
And of course, napakaraking role po dito ang media dahil nga initially, yun ang na-relate natin sa mga kababayan natin, yung mga pagdala ng mga transparent materials at the same time, naging maayos naman po. Magaling na hosting at mukhang bumait nga daw yung mga Pilipino during those days. Cathy, marami pa po kaming katanungan at discussion points sa aming pagbabalik. Love Philippines and me. Why? Kasi po, hindi po siya nag-aalala sa security niya po. Kahit po, alam niya po yung may mga nagbabanta po sa kanyang mga group terrorists po. Tsaka po, lagi po siyang nakasmile. Hashtag thank you po. Kasi po diba? Kasi maraming bansa dito, pero pinili na pa rin yung Philippines pa. Pinisita niya pa rin kasi alam na naman niya kasi marami na kailangan dito. Kaya yan, thank you po Pope Francis! Nagpapatuloy po ang Lolo Kiko PTV Special Forum at overflowing with joy pa rin ang Pilipino, no? Oo. May hangover pa rin talaga. Sabi mo nga, during the event, bumait ang mga Pilipino. Ang tanong, hanggang kailan? Hanggang kailan mananatili kaya sa atin yung mga Tatanong mensahe? natin kina Father maya-maya. Pero gusto ko munang tanungin si Chief Superintendent Mayor. Sir, isang head of state pa lamang yun. We will be hosting APEC. At maraming head of states ang darating. Is that good rehearsal for you? Yes, napakagandang rehearsal po yun. At darating nga itong taon na ito is almost mga 20 na head of state ang darating dito. Kaya pinaghahandaan din natin ito. Okay, at wala na po kaming oras. Hingan na po natin ng huling mensahe ating mga panauhin. Sa inyo po ulit, Chief Superintendent Mayor. Unang-una po kami nagpapasalamat sa ating mga kabayan sa kanilang pakikipagtulungan sa amin. Of course, sa media, sa kanilang pag-disseminate ng mga information. And sa mga security personnel, sa PNP, sa Armed Forces of the Philippines, at lahat po sa atin, maraming salamat po sa inyong pakikipagtulungan. At huling mensahe naman ni Colonel Vicente Gregorio Tomas. Ganun din po sa ating po mga kababayan ito po yung naging successful dahil yung po, miral yung disiplina at pagtutulungan. Yun po ang naging key o naging dahilan kaya naging maayos at maganda yung apostolic and state visit ng ating mahal na Santo Papa. Huling mensahe po at sususugan ko na rin ang tanong ko. Naging mabait during the visit. Sa tingin niyo po ba hanggang kailan magiging mabait ang mga Pilipino? Father Joel Camaya. Sa palagay ko po, yun ang magandang dulot nitong pagbisita ni Pope Francis, no? Binigyan tayo ng inspiration. At sana inspiration na yun ay magpatuloy, no? Tulad ng mga salita ng Santo Papa na nagudyok sa atin na to do even better. Ang ganda nung summary niya, no? Hindi lang sa pag-iisip, no? To think well, tapos yung to feel well, and then to do well. It's the whole person that's inspired by the words of the Holy Father. Thank you. At ang closing message naman po ni Father Nolan Ke. Isa lamang na salita, salamat. No? Salamat sa mga kaparian na tumulong sa barikada. Salamat sa lahat na naging excited sa pagdating na ating mahal na Santo Papa. Ang ibig pong sabihin ng salitang salamat, sa iyo, Ama, lagi akong magmamahal ng tapat. Mahal tayo ng Diyos sa oras na kinakailangan natin inspirasyon, ipinadala niya ang Santo Padre para sa ating lahat. Matapos po ang makasaysayang pagbisita na ito ni Pope Francis sa ating bansa, naway huwag po nating kalimutan ang kanyang tunay na layunin. Ito po ay walang iba kundi ang mas ilapit ang mga mamamayan sa mga aral at salita ng ating Panginoon. At para sa mga kabataang Pilipino, sana po ay baunin natin sa araw-araw ang mga naging mensahe ng mahal na Santo Papa. Sa kabila po ng makabagong teknolohiya, matuto po tayong tumalima sa utos ng Panginoon at patuloy na manalangin para po sa tahimik at payapang mundo.
magsilpi rin po sana itong paalala na sa anumang pagsubok ng panahon ay hindi tayo kailanman mag-iisa. May Diyos na sa atin ay handang makinig at tumalima. Ako po si Atty. Mark Custodes, kasama sina Cathy San Gabriel at Kirby Cristobal. Marami pong salamat sa inyong pagsama sa aming talakayin dito lamang po sa Lolo Kiko, a PTV Special Forum. Have you walked the pavements where they sleep? Do you feel their hands when you give them arms? Did you ever give them bread to eat?